talagang makikita, no, pilay na talaga ang bagong alyansa. At speaking of fake news nga, Sir EB, kung halimbawa na lamang dito nga sa mga naging pahayag ng mismo ang Pangulong Bongbong Marcos noon, kung naalala po ninyo sa kanyang SONA, sabi niya may mahigit 5,000 flood control projects. Nakita natin ang resulta. At isa pa, yung sinabi niyang lahat ng pumasok doon sa KOJC compound during the 16-day siege, KOJC siege, wala daw armas, walang darang armas. Pero nakita mo, merong mga armas yung mga pulis. Grabe pa yung mga equipment na pinasok po doon sa loob ng KOJC compound. Meron ding ilang opisyal mismo, dito sa mga opisyal sa PNP, mismong si Chief Marbil, sabi niya, mababa yung bilang ng krimen ngayon. Kung si spokesperson Pardo naman yung nagsasabi, ang krimen tumataas. So, sino ba? Saan ba galing ang misinformation at fake news? Yan ang tanong ng ating mga kababayan. Tama, no? At dagdag ko na lang yung sinabi ni Marbil noon na most of drug users ay gumagamit ng droga for economic reasons, para ma-extend yung kanilang work hours, para dagdag kita nila. Nandyan yan, documented yan. Sino ngayon yung fake news dyan? Look, pangalawa, going back to what you were saying. Una, nababahala na daw. May press release na may report, nababahala si Bongbong Marcos ang presidente sa tumataas na kidnapping ng mga negosyante. Meron siya. Ano ngayon ang sinabi ni Marbil? Hindi daw riyan totoo. Pero kinonfirma ni itong si Fajardo nga na meron daw 13 kidnappings at 5 nga doon ay may similarity doon sa nangyaring pagkidnap at pagpatay kay Anson K. So, again, going back to what I was saying, disjointed talaga ang administrasyon na ito. Wala talaga silang cohesion on how to put forward real, genuine, and believable information. This is one of the reasons kaya bumababa yung trust ratings, no? Lalong-lalo na ni Bongbong Marcos. Itong mga kaganapan na ito, ang isa sa mga rason. Isa lang yan, kasi marami pa din going back. Opo. At siguro huli na lang, Sir EB, at dahil nga dito sa mababang rating ng Pangulong Marcos, ay ang implikasyon nito doon sa kanyang alyansa na dinadala nagkabawas-bawas na. Maraming na ang tama ba? Marami ang bumitaw na at baga hindi na gusto maging miyembro, maging kasama diyan sa alyansa na 'yan dahil nga sa naging resulta nito. Well, tama, no? Makikita wala nang big rallies yung alyansa. Ano ba yung ebidensya? Coming from my own personal experience that I have witnessed here in my hometown in Liloan, Cebu. On April 11, nandito si Bongbong Marcos sa Cebu. He flew in at around 3 p.m. In the morning of that same day, nag-opening salvo yung One Cebu ni incumbent Governor Gwen Garcia in my town of Liloan going to the north of Cebu. Anong nangyari doon? Ang nangyari doon, 5 senators lang, kandidato ng bagong alyansa ang nandoon. Camille Villar, Panfilo Lacson, Tito Soto, Manny Pacquiao, and Tolentino. 5. Immediately after that, no, nag-press con, ay press release ba or press con ba yun? Pero the day before that, meron ding nilabas na pahayag. Si Governor Gwen Garcia, na ang susuportahan lang nila sa bagong alyansa slate is possibly 8 or 9. Kung 8, meron silang 4 na ipapasok na hindi bagong alyansa. Kung 9, meron silang 3 na ipapasok na hindi bagong alyansa. And then, what happened? VP Sara endorsed Amy Marcos. VP Sara endorsed Camille Villar in what many people say, and I agree, as a strategic move, no? Hindi natin pagdidebatehan yan, hindi naman yan yung topic natin. Pero, ano pang nangyari? Immediately after the aftermath of that, there were posts circulating na si Manny Pacquiao ay nag-i-endorso na ng 3
sa mga Duterte 10 senators. Pangalawa, etong si Antonio Contreras, no, is now suggesting that ilalaglag nila dapat si Abalos sa bagong alyansa at iboboto at ipapasok si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan. And what happened 2 weeks before? There was a survey, no, commission, I think, no, I think lang, no, I'm not saying I have personal knowledge. I think it was commissioned by the administration. Kung saan ang survey na yon, nandun sa panglima si Bam Aquino at pang-anim si Kiko Pangilinan. So now you see, if you connect the dots, talagang makikita, no, pilay na talaga ang bagong alyansa.